Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating subscribers, at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi po tayo ng kaalaman patungkol sa spiritual. Sa video na ito, ating pong pag-uusapan kung paano ang tamang pagpili o paano ang pagkuha para magkaroon po kayo ng formula. Kaya po kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay nilarapat ko pong panoorin ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan nyo pong maunawaan, maintindihan ang mga paksang ating tatalakayin sa video na ito. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng formula? Kasi malamang kung baguhan ka pa lang, maaring ngayon nyo lang po ito narinig, o kung ikaw ay matagal na pong nag-aantingero, malamang narinig nyo na to, o maaring inyo na po itong isinasanay o pinapractice yung sinasabing formula. Karamihan sa mga marurunong dyan, mga agimatero, antingero, alam kung paano po yung pag-formula o yung paggawa ng sinasabing formula. Hindi po kasi alam ng iba na kopya lang ng kopya, gaya lang ng gaya, sulat dito, sulat dyan, kopya kay ganito, kopya kay ganyan. Hindi naman po alam kung paano gamitin. Importante po na ang orasyon, ang debosyon, kung opensa man yan o depensa, anong paggamit yan, dapat alam po kung paano gagamitin, paano mo siya gagawing i-atake, i-opensa, i-depensa, na dapat alam niyo po iyon. Okay? Huwag po kayong basta dampot lamang po ng dampot ng orasyon. Okay? Meron po yung kaparaanan o batas kung paano po gagamitin. Ngayon, lumalabas yung sinasabi nating formula kapag kayo po ay kumuha na, let's say, kumuha ka na dito sa kay number 1, kumuha ka kay number 2, kumuha ka kay number 3. Okay? Ngayon, pinagsama-sama mo yun po ay nagiging tinatawag natin bilang antingero, tinatawag natin bilang formula. Yung formula na yun po yung pagka-sunod-sunod, maaaring pagkasunod-sunod, o sinasabi nilang salansan, o mga dasal, mga orasyon na inyo pong iniingatan na pinapakain o maaring nakasulat sa talandro. Yung iba po kasi gawa ng talandro, hindi naman nila alam, kopya lang ng kopya, sulat lang ng sulat. Okay? Wala pong kwenta yan kung hindi naman po gumagana. Yan po ang masaklap dyan. Karamihan sa lahat, okay, sa 10 antingero, 2 lamang po ang may malalim na kaalaman. Tandaan niyo po yan. Dahil po, yung iba, nakita kay ganito, nakita kay ganyan, kinopya na, ginaya na. Hindi man lang alam kung paano po yung proseso para ito ay magamit. Okay? Ang importante po na dapat po ninyong malaman bago po kayo gumawa ng formula, importante po na gumagana. Wala pong kwenta kahit sandamakmak po ang inyong medalyon. Wala pong kwenta kung sandamakmak po ang inyong mga habak, ang inyong mga inyong sinturon, inyong mga talandro sa tela. Wala pong kwenta yan kung wala naman pong gumagana dyan. Okay? Talo po yan ng isang papel nga lang na sinusulatan, pero tested. Talo po kayo ng ganun. Ang dami-dami nyo nga pong mga algimat, pag binaril, butas naman. Diba? Yun pong sinasabi, mamili po kayo, kukunin nyo po yung mismong legit na orasyon, na dasal, at
iipunin nyo po yun, parang i-compile nyo po yun. Kayo po ay, kung kayo ay masipag, importante po na manligaw kayo. Okay? Kasi po yung mga iba dyan, yung mga ibang mga nakakapagpagana dyan ng mga orasyon, bago yan sila, natutunan nila yan, nanligaw yan eh. Nagsikap yan. Manligaw. Para malaman nila yung kaparaanan, paano paganahin yung orasyon. Dahil may sinusuyo sila sa niligawan nila, upang mapagana yung ninanais nilang orasyon. Okay po? Ngayon, naiipon po yon. Mas mainam po na maipon nyo po yon. Pag naipon nyo po yon, alam nyo kung paano paganahin, paano paikutin, paano ang paandar, diba? Paano ang salansan, paano ang kambyo. Papagana nyo sila ng husto yung mga orasyon, mga dasal na yan. Pag inilagay nyo po sila sa mismong inyong talandro, nakasalansan sila. Halimbawa, ito yung talandro ninyo. So, sulatan nyo yun dito, yung mga gumagana na yun. Yun po ang tinatawag na formula. Okay, magsasama-sama po yung lakas nila, kapangyarihan nila, upang kayo po ay protektahan o kumilos yung inyong gabay. Ganun po yun. Wala pong kwenta kahit tagtaran nyo yun po yung orasyon o mga sulat kung wala namang iisa dyan ay gumagana. Okay po? Ganun po sa pag-anting-anting. Importante po, lagi ay sinasabi ko, kapag po kayo nagdebosyon, kilalanin niyo po yung poder bala ninyo. Okay? Kasi sa kanila po yung source o sa kanila po magmumula yung inyong kapangyarihan. Pag wala po yung mga pangalan na yan, pangalan ng mga Diyos, pangalan ng Espiritu ng Diyos, pangalan ng mga banal, pag wala po yan, saan po kayo hugot ng kapangyarihan? Wala naman kayong kapangyarihan. Wala pong kapangyarihan ng tao. Ang meron lamang po ang tao ay ang kaisipan. Okay po? Ngayon, yung iba kasi, tulad yan, meron akong isa-sample dito tungkol sa formula. Sa video kasi nito, pag-uusapan po natin is yung formula. Dalawang medalyon, San Benito. Okay? Meron tayong Benito Deus, dalawang medalyon. Okay? Sa usaping formula lamang po formula, dahil yan lamang po ang usapin natin sa video na ito. At meron din po tayong talandro sa tela. Okay? Ngayon, yung iba, kapag gumawa na ng talandro, dito muna tayo sa talandro sa tela, kapag nagsulat sila o nagdrawing sila kung anong mga pinagdodrawing nila dyan, pinagsusulat-sulat nila dyan, sa talandro sa tela, hindi nila alam yung karamihan. Karamihan po, sad to say, karamihan hindi po nila alam. Okay? Pasulat-sulat po sila dyan, hindi nila alam paano gamitin. Okay po, sayang lang po yun. Kasi po, ang mahirap po sa iba, nakita lang kay ganito, nakita lang kay ganyan, kinopya na, isinulat na. Hindi po nila alam kung saan po gagamitin yun, kung paano po ang tamang paggamit ng orasyon, dasal na iyon. Okay po, wala pong kwenta kahit anong dami po ng inyong sulat dito, sulat sa inyong mga talandro sa tela, kung hindi naman po gumagana. Okay, talo po kayo ng isa lamang po ang sulat, isa lamang ang nakasulat na pangalan, isa lamang orasyon, pero subok na. Okay, wala pong kwenta sa dami ng sulat, tagtarin nyo man yan ng sulat ang inyong talandro sa tela, kung hindi naman gumagana, ay useless din po, palamuti lamang po yun. Okay, wala pong kwenta yun, importante po na gumagana. Yun po ang habol natin, kaya nga po tayo nag-anting-anting eh. Okay po, kaya po bago po kayo sumulat, dapat aralin nyo po paano po siya gagamitin, paano nyo po siya tatawagin, paano nyo po siya mapapapunta o mapapatira sa inyong kagamitang espiritual. Hindi po mabubuhay ang lahat ng kagamitang espiritual kapag wala pong nananahan. Importante po na may nakatira. Kapag walang nakatira, useless po yan, palamuti lamang po yan. Okay po, yun po ang kapaliwanagan sa formula. Ngayon, nakabuo kayo, nakakuha kayo ng nakasuyo, sabihin natin may sinuyo kayong maaring may kaalaman, malalim na kaalaman sa spiritual, at may sinuyo kayong mga maestro dyan, binigyan kayo, binahagyan kayo dahil nakita nila yung inyong busilak na kapusuan o busilak na puso, mabuting puso, o maaring sinuyo nyo sila, pinakita nyo na karapat dapat kayo sa orasyon na ibabahagi nila,
at binigay nila yun na talagang gumagana, ipunin nyo po yun. Importante po na gumagana. Okay po? Ipunin nyo po yun, compile nyo po. Okay, pwede kayo maghanap kay maestro na naman na ganito, punta kayo doon, o kaya sa may tao na malalim din ang kaalaman, ligawan nyo po, suyuin nyo po kung ano man yung orasyon na nais nyo makuha sa kanya. Pag binigay niya po yun, i-compile nyo na po yun, ipunin nyo po yun. Kapag naipon nyo po yun, yun po ang pag sinulat nyo po sa talandro, yun po tinatawag na formula. Okay? May formula o tinatawag na salansan. Yung salansan na yun, kamada, tinatawag nila, yun po, kapag lahat yun ay gumagana ay at subok na, ay nako, matindi po ang inyong anting-anting. Okay po? Yun lamang po sa talandro. Ngayon, napapansin nyo po dito, ganun din po, the same din po kung kayo po ay magpapakain ng mga kagamitang spiritual. Pag mag-debosyon o magpapakain kayo ng ating mga kagamitan. Ganun din po sa formula. May formula po yan. Okay? Mayroon niyang sinusunod na batas. May sinusunod yan na pamamaraan. Hakbang ang pagpapakain. Ganun din po sa pagdedebosyon sa mga kagamitan nating spiritual. Kaya nung sinabi ko, merong yung gumagana mismo na orasyon, yun yung gagamitin ninyo. Huwag kayong basta magpakain ng hindi naman gumagana o hindi naman subok. Porque nakita nyo lang sa internet, binigay lang ganito, binigay lang na ganyan, dapat alamin nyo po muna. Okay? Kung yan ba ay disusi o hindi, kung ano ba ang tamang pagkamada niyan, dapat alamin nyo po muna. Kapag alam nyo po yun, saka nyo po siya isulat o ipakain sa inyong mga gamitang spiritual o anting-anting. Hindi po kayo basta-basta magpapakain ng kung anong-ano mga lumalabas yan ng mga orasyon-orasyon. Importante po na subok at gumagana. Okay? Ang haba-haba nga ng dasal mo. Isang nobela ang dasal ng binabanggit mo. Isa naman dun, walang gumagana. Useless din, walang kwenta. Walang kwenta ang inyong pagpapakain. Mabubutas at mabubutas pa rin yan pag pinaril. Okay? Kaya importante po na number 1, gumagana. Importante po yan. Pangalawa, kilalanin po ang inyong source o yung tinatawag kong poder bala ng inyong testamento, kung ano man ang testamento po na inyong napili. Pangatlo, dapat alam niyo po yung batas. May tinatawag yan batas salansan o kamada. Tinatawag yan. Dapat alamin niyo po yan bago nyo po mapagana yung isang orasyon o yung dasal. Pag napagana nyo po yun, itabi nyo na po. Isulat nyo po sa papel kung paano siya, yung paraan, paano nyo siya napagana, ano yung ginawa niya, sinuyo nyo ba yung orasyon na yun o yung dasal na yun o hindi. May mga batas po yan o kaparaanan para po siya mapagana. Okay po? Ngayon, yung mga na-compile niyo na tinatawag na formula, yan yung iba ginagawa, sinusulat sa papel, inilalagay sa baon ng niyog, yung sinasabi ng baon na walang mata. Okay? Nilalagay nila o nilalagay sa loob, yung iba pa, sinasamahan pa ng mga agimat. Okay po? Yung paglagay nila ng papel na yun, sa mga marurunong po, yun po ay may formula. Meron po yung angkop na dasal na tawag nito, napapagana nila. Okay po? Hindi po kayo basta-basta gagawa ng bao ng niyog at sasalampakan nyo ng mga orasyon na hindi nyo naman po sigurado at subok. Importante po na subok at gumagana. Yun po ang habol natin. Okay po? Gayon din po sa pagpapakain. Kung napansin nyo po, meron po tayong dalawang San Benito. Ito po, subok na to eh. Subok na yan. So, titingnan ko kung pwede mag-upload ng video dito po tungkol sa pwedeng pakita yung baril. Pero subok na po yan. Meron din po tayong dalawang Infinito Deus. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo? Marami nagkalat kasi pag medalyo ng San Benito, dapat ang ipapakain daw po ay San Benito. Okay? Marami nagkalat na. Medalyon daw po ng San Benito is dapat ipapakain ng San Benito. Paano kung sabihin ko sa inyo, ano ito? Pinapakain ko po ito ng purong San Benito. Kaya kung nakikita niyo po,
Ito po, medyo luma na siya, tagal na to eh. Ito po ay napapakain po ito, pinapakain ko po ito ng solidong testamento ng San Benito, Saint Benedict. At itong isa na po, ni katiting na nagmula sa testamento ng San Benito ay never ko po itong pinakain. Pinakain ko po ito ng sarili kong salansan. Okay? Sarili ko pong salansan. O yung tinatawag kong formula. Okay? Pero sa subukan ay masubok ito. Okay? Dahil yung pinakain talaga dito ay sarili kong mismong formula. Yung formula talaga na gumagana. Okay? Gayon din po dito sa medalyon ng ating Infinito Deus. Ito po, pinapakain ko po ito ng solido o purong testamento ng Infinito Deus. Yung tinatawag nilang infinitong lupa. Solido po yan, testamento po. Mahaba po yung testamento ng Infinito Deus eh. Yun po ang pinapakain ko dito. Kasama po ng kanyang kasado. Okay? At dito naman po, ni katiting na salita na nanggaling sa San Benito, sa Infinito Deus ay wala po akong pinakain. Hindi ko po sinunod yung San Benito, yung San Benito, yung Infinito Deus na testamento. Hindi ko po sinunod yon. Ang sinunod ko rin po ang sarili kong formula. Pero sa subok ay mas subok po ito kumpara dito. Mas subok po ito. Mas malakas po ito. Kasi yung pinakain talaga yung mga formula na tested. Okay? Tested po. Ni katiting na nagmula sa mismong testamento ng Infinito Deus ay wala pong pinakain dito. Ang meron lamang po dito, ang naisama lamang po is yung sikretong bigkas ng Infinito Deus. Yun lamang po ang isa sa mga naipasok po dito. Kasi subok ko na po yun eh. Yung sikretong bigkas ng Infinito Deus. Kasama din po yung nandyan po, nag-upload po ako ng general devotion o yung pagpapakain natin, general na pagkain natin. Kasama po yun dito. Tapos yung pasok din po yung bukalis ni Yahuwah o yung ni Yad Hewahe, ating Diyos Ama. Pasok po yun dito. Kasama po yun sa mga formula. Siyam po ang pinapakain ko na formula po dito. Pero sa subukan po, mas subok po ito kumpara dito. So, tama oh. Ito po, subok po ito. Mas subok po ito. Okay, yun po ang ibig kong sabihin. Hindi porke medalyon na ng yung mga marurunong dyan na maring dito nyo lang narinig o maring narinig nyo rin po sa iba, so sa mga agimatero. Hindi porke may medalyon ka ng Infinito Deus ay Infinito Deus lang ang inyong pwedeng ipakain. Kasi ito, hindi po ito Infinito Deus ang pinapakain dito. Siyam na formula lamang po ang pinapakain dito, pero mas subok po ito. Ay, bakit subok? Okay? Ito, purong testamento ng Infinito Deus. Ito, hindi naman. Siyam lang ang pinapakain ko dito. Pero bakit siya subok? Okay? Kasi po, mismong tested po yung mga salita. Okay? Yung tatlo po doon sa formula na yun is yung general devotion natin. In-upload po dyan. Panoorin nyo na lamang po. Basahin nyo na lamang po. Ikalawa, siyam na bukalis ni Yahuwah. Pangatlo ay yung lihim na bigkas ng Infinito. Yung tatlo na yun po, kasama po yun dito. Subok po yung tatlo na yun. Bali siyam po ang pinapakain ko dito na subok. Mas mabagsik po ito kumpara dito. Okay? Pero ito po ay tested din po. Pero ito ay mismong Infinito Deus na testamento, kasado ang kanyang pinakain. Ito ay siyam na formula. Yung formula natin na tinatawag na siyam. Sa akin inipon ko yun kasi tested ko na eh. Okay? Yun po yung pinapakain. Hindi porke na nakita ninyo sa mga marurunong talaga dyan, yung malalim mismo yung kaalaman, hindi porke may bitbit silang 7 arkangeles na medalyon, 7 arkangeles na lang ang pinakain. Okay po? Yun po yung kapaliwanagan sa sinasabing formula. Importante po na ang itatangan ninyo, dadalhin ninyo sa katawan ninyo ay yung mismong gumagana. Wala pong kwenta yun kahit tambakan po natin yan ng mga tawag ito, mga anting-anting, kahit anong itambak po natin dyan,
punuin man natin yan ng mga talandro, mga dalyon, mga sinturon, mga habak, kung hindi naman gumagana, useless din, wala pong kwenta yun. Okay? Sa mga aanting-anting dyan, aralin nyo po. Ito po, subok na din po ito. Talagang napakaluma na nito. Ganito sa akin. Subok na po yan. Pero, yung formula na nakasulat, isinulat ko dyan, ay talagang nasubukan. Pangit po yung, lalo na sa bote. Yung iba, tad ng salita yung bote. Pero pag binaril, wasak. Okay? Wala pong kwenta. Talo po kayo ng bote na isa lang naman yung laman. Isa lang yung laman, ha? Pero, hindi naman pinuputukan. Talo po yun. Talo po kayo ng ganun. Wala pong kwenta kahit na tarin nyo man yan ng mga papel na yung in-scroll na papel, pinasok sa bote, yung tinatawag nilang garapa. Wala pong kwenta yun kung yung pag binaril naman yun, wasak. Kumpara sa isang bote, na isang bilot lamang yung laman ng papel, pero hindi naman pinuputukan. Okay? Yun po, doon po tayo sa subok. Yun lamang po ang nilalaman ng ating video na ito. At ako po ay nananawagan kung sino man po dyan, paki-comment po ang sa section, sa comment po dyan sa ating comment section. Kung sino po man po ang mga tiga Pasig o malapit po sa Pasig Cathedral o malapit na access kahit hindi ka man taga Pasig o maring taga Taguig ka, basta malapit ka o may access ka sa Pasig, mamimigay po tayo ng 10 Saint Benedict. Mamimigay po tayo ng 10 Saint Benedict sa mabibili. Maring yung may access lamang po o yung malapit lamang po sa Pasig Cathedral. Mamimigay po tayo. Mag-comment lamang po kayo dyan sa section below. Sabihin nyo lamang po ng Yahushua Hominum Salvator. I-comment nyo lamang po dyan sa ating comment section ng Yahushua Hominum Salvator. Okay po? Pag na-comment nyo na po yun, magmimili po si Play Mystery at magbibigay po tayo ng takdang araw at maaari po tayo magkita-kita doon sa Pasig Cathedral at doon po natin ibabahagi yung ating medalyon ng Saint Benedict. Yung medalyon po na ibabahagi po ay nadasalan po at nadebosyonan, pero hindi po yun, hindi pa po yun na testing. Hindi pa po yun tested, okay? Pero ibabahagi po natin. Maaari po yung kontra lamang po, maaaring makontra ang kulang, yung mga bad elements o yung mga masamang espiritu, maaaring makontra. Kasi po para po yun kumapit sa inyo, yung bertud, kontra sa mga bala, lihis bala, kabal, kailangan niyo po yun siyang suyuin, yung mga nakatirang espiritu. Pinapatirahan po ito ng espiritu. Yung espiritu po ang may buhay, hindi po ang medalyon. Okay? Mali po yung kaisipan nila na pambuhay ng mga medalyon, bubuhay mga anting-anting ninyo, kagamitan spiritual, bubuhayin daw. Wala pong ganun. Importante po na natatawag ninyo yung inyong poder bala kasi sila po ang patitirahin ninyo. Sila po ang titira dito at sila pong may buhay kasi sila may espiritu eh. Sila ang may buhay, nananahan sila at bilang nananahan, sila po ay poprotektahan na ang sino mang magtatangan ng medalyon o kagamitang spiritual na iyon. At kung sino man ang nagpapakain, poprotektahan po nila yon. Okay po? So maraming salamat po sa usapin natin ito, sa videos na ito. Mag-comment po kayo dyan sa comment section ng Yahushua Hominum Salvator. Okay? Yung malapit lamang po sa Pasig Cathedral, tayo po mamimigay ng 10 medalyon ng Saint Benedict. Saint Benedict po. Okay? Nagdasalan po, nadebosyonan, ngunit hindi pa po tested. Okay? Ito lamang po ay pang-kontra sa kulang. Kung gusto nyo po ma-unlock yung kanyang mismong kabal o yung mga lihis bala, kailangan nyo pong suyuin yung mga nakatira dito. Okay po? So, sa mga magpili po dyan, kita-kits po tayo doon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at ako po ay nagpapasalamat sa mga masusugid nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito.
Maraming salamat po.